Hi Capricorn! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So Capricorn, gagawin natin ang inyong monthly reading para sa buwan ng October 2023. Ang una nating spread will be sa inyong general life at ang second spread nyo later on. Pagkatapos niyan ay ang inyong love spread reading. Okay, so nilagay ko na yung disclaimer bago mag-umpisa yung reading nyo. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa ating Tagalog Reading Channel. And as you know guys, quick update lang, few weeks ago, naging successful naman yung operation ko. Thank God. Alright, enough of that. So, umpisahan natin ang reading nyo for October 2023. Capricorn, sa inyong general life situation. It could be sa kahit anong area ng buhay mo, domestic situation, household, family, personal, like career and financial guidance as well, kung may ma-pick up tayo dito, okay? Kukuha tayo ng 7 baraha, no? Titingnan natin yung mga bagong simula, mga kailangan mong i-manifest, mga lessons na dapat mong matutunan or maaring natutunan mo lately, mga current surrounding energies mo for October 2023, mga kailangan mong i-release at ipagpatuloy. Okay? So, isa-shuffle muna natin uli ang baraha in front of the camera. Alright Capricorn, so gagawin natin ang inyong general life reading. Okay, ito ang inyong 7 baraha. Okay, card number 1, number 2, number 3. Later on, ipapakita natin sa camera kung ano to. Okay, and your 7th card. So, ika-clarify natin sila as needed. Alright, so tingnan muna natin ang inyong mga cards, Capricorn, no? Meron tayong Knight of Swords. Okay. And then, maaaring nagkaroon ka rin dito ng 5 of Wands. Interesting. Okay. Queen of Cups. Alright. Now, meron ka rin sa ika-4 na position, meron kang Temperance card. Major Arcana. Meron kang 7 of Cups, Capricorn. Okay. Meron ka ring Ace of Cups. At the center, meron tayong Capricorn para sa'yo na 2 of Swords. Okay. So, tingnan muna natin yung bagay na kailangan mong pakawalan, Capricorn. Meron tayong Knight of Swords. Okay. May energy dito, Capricorn, na kailangan mo sigurong i-release yung pagiging, yung communication mo with someone or with people, okay, for October 2023. Make it more truthful, okay, and honest. Yun ang sinasabi dito. Or it could also be na medyo nag-hold back tayo sa communication lately and nami-misinterpret yan ng mga tao or situation. Okay? Maybe hindi tayo magaling mag-express ng nararamdaman at mga nasa isipan natin. Okay? Pero i-clarify natin yung Knight of Swords muna. Okay? Clarify po natin itong Knight of Swords para sa ating Capricorn. Ito yung kailangan mong i-release, the Fool. Okay? So, alam mo ang sinasabi dito, Major Arcana, no? So, may pangangailangan na talagang mas maging open tayo sa communication, okay? Or pagiging honest. For some reason, yun ang lumalabas dito, okay? Yung Full card, naging clarifier mo ng Knight of Swords, okay? Medyo siguro takot tayong harapin ang katotohanan or express yung totoo nating nararamdaman at iniisip. Sa kadahilan baka kung sa pag-ibig to, kung naging truthful tayo, baka takot tayong iwanan, takot tayong masaktan, takot tayong maging vulnerable. Okay? Pero ang hindi kaya dito, sabihin mo, say what you really want to say, na galing sa puso at isip mo.
Okay, kasi ang Swords is about intellect and communication, no? Pag nakita kasi natin yung Knight of Swords na yan, isa tong energy, no? Pwedeng tao, okay? Na, alam mo yon, bago siya magsalita, masyado niyang pinag-iisipan. Nagbi-build up din ng anxiety na nag-misinterpret yung sinasabi, no? May ganon. So, ang sinasabi dito, wag na tayo mismong, alam mo yun, masyado mag-overthink or i-rehearse kung ano yung dapat nating i-express, no? Maging honest, mas maging blunt, mas maging, ano sinasabi dito, assertive. Yung assertive is, hindi ka aggressive, hindi ka rin nag-hold back. Yung sakto lang na parang alam mo kung ano yung sinasabi mo kasi ito yung nararamdaman ko. You know what you say. Okay? Ganon. So, may energy dyan na sometimes, minsan, kailangan lang natin na maging relax, maging chill, at go with the flow lang. Okay? Pagdating sa communication. Ngayon, yung dapat mo ipagpatuloy kasi, meron kang 5 of Wands, no? It could be, may energy dito na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Okay? Or, kailangan mo makipag-work together sa ibang tao. Yung nakikita ko dito in a positive note. Pero i-clarify natin tong 5 of Wands, no? Kasi it could be working against din sa iba. Okay? Or may difficulties sa pakikitungo sa paligid natin. May disharmony, may discord. Or it could be the other way around, no? Kaya kailangan natin i-clarify. Okay? Ano tong 5 of Wands? Sa card number 2 natin. Okay, Capricorn. Ang sabi dito, si collaboration nga, 3 of Pentacles. So, sa workplace, for example, no? Kasi ang Pentacles is about, alam mo yun, tungkol siya sa pera, tungkol din siya sa stability and security mo lately. Okay, yung pakitungo rin natin sa ibang tao. Okay, relationships natin sa iba't ibang tao rin. So, kailangan yata mas maging malapit tayo kasi may energy ka na Knight of Swords, no? Na medyo may alanganin tayo, hesitate tayo express yung totoong tayo or baka medyo aloof tayo or reclusive lately, no? Huwag tayong matakot na makipaghalubilo sa iba at makipagtrabaho sa ibang tao. Okay? I-open natin yung energy natin sa ibang tao or sa mga new connections and friendship. Okay? Yun yung sinasabi dito. So, for me, it's working together dapat, no? Hindi, kasi parang nilalabanan natin na magpa-let in ng mga bagong energies or ng ating social circle. You know, may potential na mag-grow actually, no? So, yun yung kailangan mo rin i-continue. Kung gusto mo rin na mag-increase or gusto mo ng bagong connection, new friends, okay? Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Maging mas sociable for October 2023 kasi hindi mo alam baka it could open opportunities sa'yo. No, pag nag-open up ka dito, may bagong simula na hindi mo ine-expect or unexpected. Okay? Capricorn, no? Ngayon yung third card, pakita natin, Queen of Cups, court card siya, energy rin siya, no? Ito yung kailangan mong i-manifest ngayon, yung loving energy. Okay? I-manifest mo yung energy sa paligid mo at sa sarili mo na may kakayahan pa rin tayong magmahal. Loving energy to, no? Yung emotional maturity din. Okay? Yung baka kailangan natin pagtuunan ng pansin, mag-rain check tayo sa ating emotional maturity. Okay? Sa mga bagay-bagay. Okay? Ang kagandahan sa Queen of Cups, no? Matured yan, no? Very nurturing, compassionate, kind. Mabait. No? Mabait talaga siya in general sa ibang tao. Okay? I could see na in alignment to, no? Kasi kung gusto natin ma-attract yung mga tao na gusto natin, the right people, at ang mga oportunidad, no? Pag nakikihalubilo tayo, no? We make friends, we make connections. Of course, kailangan may empathy, may compassion, may kindness sa pakikitungo. So, pag na-manifest mo yung ganyang klase na energy lately, baka ngayon medyo nahirapan tayong bumalik dun sa ating emotional space. Baka medyo mas private tayo ngayon. But I think slowly dapat mag-open up tayo. Okay? Mag-extend ng light-hearted energy. Ganon. Sa sarili mo at sa surroundings mo. So, i-clarify natin itong Queen of Cups, no? Knight of Cups. Okay, no? So, loving energy. Queen, kinlarify ng ating Knight. So, may kinalaman din to sa isang relasyon, okay? Pag, alam mo kasi, pag minanifest natin yung
nasa energy tayo na mas understanding, mas compassionate tayo sa ibang tao, especially sa mga tao na importante sa atin, sa family, and even sa relationship mo, no? Sa boyfriend or girlfriend or asawa mo. Kahit ano pa yan, like, kung nagde-date ka online, I could also be yung a lot of communication coming in and out, no? Sa online dating mo. For example, din sa relationship mo rin sa physical. Okay? Yung mga tao nakakahulubilo mo everyday. Isa doon para, maka-attract ka ng pag-ibig. Okay? Yun yung ina-attract mo. Pag ganun yung energy, Capricorn, napakaganda. So, ngayon naman, so don't be too guarded, no, sa emotion at sa pag-express. Okay? At sa pakikimingle to socialize, no, dapat medyo mas maging approachable, Capricorn, sa buwan October 2023. Like I said, isa doon maaari mong ma-attract na potential na love interest. Ngayon, current energy mo kasi ngayon, major arcana na to, tinitimpla mo yung bagay-bagay, no? No? Yung condition mo, baka nire-rebalance mo rin yung sitwasyon mo ngayon, yung mood mo, yung energy mo. Maybe you're coming from somewhere, nanggaling ka sa isang sitwasyon or isang connection. Ngayon parang nasa ano ka muna, no? Energy na kinakalmahan mo, kinocompose mo yung sarili mo. Okay? Kung makikita mo kasi ang temperance card, biniblend niya yung dalawang element, no? So, para makita niya yung perfect blend. It could be yan yung energy or yung mood mo ngayon. Baka galing ka sa isang magulo or, alam mo yun, chaos at conflict na connection, na relationship, or na sitwasyon sa buhay mo, in general, na hindi ka pa ready rin naman talagang mag-open up lately, or if just that yung sitwasyon, talagang hindi akma pa. Parang kunwari, for example, ako, naghanap pa rin ako ng trabaho. So, most of the time kasi, nag-aaral ako, nag-upskill. Wala akong na-form na new connections lately. So, it's the situation then, yung circumstances, no? Tinitemper para sa'yo. May time na involved doon. So, pag nakahanap ka kunwari ng work, then mag-open yun ng opportunity para makakilala ka ng mga bagong connection, new colleagues, new friends, diba? Ganun lang. Ganun ang sitwasyon mo ngayon. Yung current energies mo ngayon kalmado at I think may tinitimpla ka, may wino-work on ka eh. Okay? Sa life mo. Particularly sa maybe career or financial situation mo. You know, these things. So, clarify natin yung temperance card. Major arcana to. Okay? Okay, temperance may high priestess. So, major arcana kinlarify ng major arcana. So, hindi natin to pwedeng i-make up kasi ang high priestess kasi may pagka-loner din to, no? Loner in a way na hindi niya talaga kailangan na ibang tao kasi alam niya yung sagot. So, may confidence energy ka din sa buwan ng October 2023, no? Na hindi mo naman talaga necessarily nandun ka sa sitwasyon ngayon na hindi mo kailangan ng ibang tao para i-guide ka kasi alam mo kung anong gagawin mo or bigyan ka ng advice. So, that explain kung bakit ganyan yung energy mo ngayon, na medyo hindi tayo sociable. Sabihin natin ganon, lately. Maybe nag-hiatus ka sa social media at in your life also, nagpo-focus ka sa inner work mo lately, self-improvement, ang ganyan. Which is a good thing, no? Yan yung current energy lang naman, okay? Which is a good thing, kasi ganyan din ako, Capricorn. Ngayon naman, yung kailangan mong ibigay, no? May 7 of Cups ka. Ito kailangan natin i-clarify, Capricorn, itong 7 of Cups, no? Sa panglima mong baraha, okay? Tingnan natin itong 7 of Cups. Ito, si 7 of Cups mo, no? Marami kang opportunities, no? Sometimes nako-confuse tayo, hindi natin alam kung anong gusto talaga natin i-priority or yung focus natin nasa maraming bagay. Baka yan yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, focus, ba? Ano ba talaga yung gusto mo? Tingnan natin, ha. Clarify po natin toong 7 of Cups para sa Capricorn, no? Let's see. 7 of Cups. Okay, i-shuffle lang natin ulit. Okay, kasi kanina parang ayaw ibigay eh. Okay, so 7 of Cups. 8 of Swords. So, yes. Okay, so hindi ka maka-make up ng mind mo lately, no? Sa mga decisions mo. Kung ano ba dapat yung priority mo. So, ang sinasabi dito, ibigay mo sa sarili mo yung clarity sa isip mo.
na may mga sitwasyon na feeling mo trap tayo or hindi tayo makagawa ng decision, ako confused tayo kung anong priority natin, na stuck ako dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganun yung energy na nararamdaman ko dito. No? So, ibigay mo sa sarili mo yung clarity na makapag-desisyon kung ano talaga yung gusto mo. Okay? At paano mo ma-achieve yun sa sarili mo, ikaw mismo? May work ka na kailangan gawin sa sarili mo. Ano ba yung dapat nating i-improve? Okay? Kasi ang 7 of Cups is that marami pwedeng makapagpasaya sa'yo. Okay? At di mo alam kung ano yung tunay na makapagpapasaya sa'yo. Kaya siguro may inner work ka dito na Temperance at High Priestess kasi sa sarili mo mismo. Kailangan mo yata mag-soul searching. Okay? Kung ano ba talaga dapat ang focus mo ngayon. Maari kasi kung marami tayong focus Capricorn, no? Maaring mag-suffer yung isa. Okay? Kasi may love life ka. Okay? Napapabayaan mo kasi sobra kang busy. Okay? Is it the perfect time para magka-love life ka? That's one example. Baka nagsasuffer yung connection. At kung work naman din yung nagsasuffer, masyado kang focus sa love life mo or sa family mo, medyo i-rebalance natin. Kaya may temperance ka rin dyan eh. Ikaw sa sarili mo mismo, no? So, ang sinasabi dito, no, may sitwasyon ka talaga na nandun ka lang, stuck ka, no? At ang feeling ko, stuck ka, hindi mo nakikita na napakaraming oportunidad, okay? Pero ano doon? Ano ba talaga doon ang gusto mo muna na i-focus? Okay, yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, yung clarity of your mind, clarity sa direksyon, ng kung saan mo ba unang dapat, ano ba yung unang mo dapat atsikasuhin? One step at a time, Capricorn. Ngayon, sa new beginning mo, Ace of Cups, new love. Wow. Okay, tingnan natin tong new love, ano. Okay, Ace of Cups, or baby, no? Love yourself. Okay, dapat puno yung cup mo. In order for you para maging ready ka, magmahal, pwede rin na ito binibigay sa'yo ng divine, ng universe tong pag-ibig na to. Okay? Tatanggapin mo ba o hindi? Capricorn, nandyan na. Galing yan sa divine. Kasi nakita mo yung cup na to hawak ng langit. Capricorn, papansinin mo ba o hindi? Malamang hindi, no? Nalilito ka kasi ang focus mo na sa maraming bagay. Give yourself some clarity. Okay? Ngayon, clarify muna natin itong Ace of Cups, no? Para sa inyo, Capricorn. Okay, Ace of Cups. Meron tayong, 10 of Cups. You cannot make this up in alignment. Shuffle natin yung card. So, may pag-ibig dito na gustong pumatok sa pintuan mo, sa puso mo, no? Pero ang problema, baka hindi mo napapansin. Ready ka ba? Natanggapin to kasi may potential to na ito yung tao na alam mo yon, magkakaroon ka ng pamilya at anak. Okay? We cannot make this up. Sinasabi ko lang guys, like sinasabi ko lagi sa inyo, yung reading, binabasa ko yung baraha ko, ano yung talagang mensahe para sa inyo. Hindi tayo nandito para magbolahan. Okay? Kasi yan ang practice, yan ang sacred practice. I don't care kung ilan ang subscriber natin, kung may nag-follow or follow, pero itutuloy natin tong reading na to kasi we need to honor the cards and the messages. Okay? Ngayon, sa gitna mo, yung dapat mong matutunan, 2 of Swords, stalemate, wala kang ginagawang desisyon. Bakit? Let's see. Clarify natin ng 2 of Swords. Ace of Swords. Okay. Why do I feel ang daming swords, no? Yun nga, no? Yung refusing to see the situation or yung mga options in front of you, no? Stuck ka, no? Hindi ka gumagawa ng tinan mo, wala kang pinipili dito. Kaya yung sinasabi sa'yo is asking you na gumawa ng choice. Make up your mind. Gumawa ka ng choice. Okay? Yung kailangan maibigay sa sarili mo, sa ibang tao. Okay? Ngayon nandito na naman, naka-blindfold na naman, 2 of Swords. Hindi ka pa rin gumagawa ng desisyon. Wala ka pa rin. Inaantay mo tong clarity, inaantay mo tong communication, or baka nag-hold back ka sa communication and sa clarity na dapat mong ibigay sa isang tao or sa isang sitwasyon, Capricorn. Okay? You cannot make this up kasi nandito, parang same message kasi yan, Capricorn eh. 7 of Cups at si 8 of Swords na naka-blindfold yan, no? Okay? Okay? Takot na takot. Takot na takot tayo, no? Na pumili. Takot na takot tayo magbigay ng information, ng clarity for another person or a situation. Takot na takot tayo sa katotohanan. The same with this one, Knight of Swords. Umuurong ang dila, no? Pero sinasabi dito, mag-open up tayo. Okay? Huwag mag-worry.
Alright? So, sana nag-resonate tong general reading para sa inyo, Capricorn. Now, let's move on sa inyong love reading. Okay? I-shuffle ko lang muli ang mga cards in front of the camera. Hi Capricorn, so gawin na natin ang inyong love spread reading. Kukuha tayo ng 5 baraha at i-clarify natin and then babasahin natin yung narrative ng inyong love spread para sa buwan na October 2023 collective Capricorn. Alright, so let's move on. 5 baraha. Okay. Alright, so buksan muna natin yung mga cards ninyo ha. Okay, unang baraha meron tayo Capricorn. 9 of Swords. Puro Swords energy. Okay, Libra, Aquarius, Gemini energy as well para sa'yo Capricorn. And lumabas na naman 10 of Cups. Nakita nyo naman shuffle natin, di ba? Nang matagal-tagal. Okay, nag-fast forward lang yung shuffle ng cards late before this. But yun, lumabas na naman si 10 of Cups. And then meron tayo ditong Knight of Wands. Okay, 7 of Swords. Interesting ang inyong energy. Napakagulo. And the Fool card. Major Arcana again. Takot mag-risk, Capricorn. On and off. Na-stress tayo sa sitwasyon na to. Okay? On and off. May problema. May mind games. Okay? Hindi mo alam kung kailan babalik. Alam mo yun, may energy na coming around. Aalis, no? And may Knight of Wands eh. Saka 7 of Swords. Okay? Medyo may energy rin dito na, alam mo yun? May chaser and runner. Okay? Okay? Meron din na, kailangan din natin mag-risk minsan, no? Pagdating sa pag-ibig. Capricorn. Okay? Para makita natin talaga yung hinahanap natin, yung 10 of Cups, yung family. Okay? Stability and security. No? Yung tao na makakapagbibigay sa atin ng family, ng ating 4 of Wands, ng kasiyahan talaga. Okay, yung ating future husband or wife. Okay, let's clarify, no? Yung 9 of Swords, 10 of Cups, Knight of Wands, 7 of Swords, at the Fool energy, bagong simula. Ngayong na magpatumpik-tumpik pa. Okay, let's see. 9 of Swords can clarify ng 4 of Swords, 10 of Cups clarified ng Magician. Pakita ko lang. Ito, 4 of Swords. And then, Magician. Okay. And then, Knight of Wands can clarify ng Page of Pentacles. Meron tayong 6 of Wands as clarifier. Ditong 7 of Swords. The Fool's energy, Death. Major Arcana rin. Okay, so there is this situation, no? May situation Capricorn na nagtapos na, no? Na magre-resurrect ulit. Diba? Sabi ko sa inyo, ba't kinlarify natin? Mas klaro ang narrative. Okay? Dito may iwasan, no? Kasi, mangyayari to, nakatadhana to. Natapos na, pero mabubuhay uli. Okay? May magtitake uli ng risk dito. Hindi na pinag-iisipan. Siguro, it's a gut feeling lang. O, sige, babalik ako kay Capricorn or vice versa. Baka ikaw to. Na, alam mo yon, may nagtapos, tapos gusto mong i-revive. Hindi, walang patumpik-tumpik. Okay? So, minamanifest mo kasi or yung person mo tong yung alam mo yun, commitment. Okay? Na husband and wife as a couple na may kakaroon kayo ng anak. Family. Yun ang minamanifest natin dito. To have a family na matatawag nating atin. Okay? It could be you, it could be yung person mo. Okay? Right now kasi, baka nanggaling tayo sa situation na nag-cool off, may disconnect, nagpahinga, alam mo yun, no contact, okay? And na-stress tayo doon sa sitwasyon na hindi tayo updated, no? Sa mga ganap ng person natin or hindi tayo nakikipag-chat sa kanila, no contact, no video call, no text, walang news, na-stress tayo doon, na-overthink tayo. Sometimes din sa gabi, naisip natin sila, no? Bakit parang,
Anong balita kay partner ko, sa connection ko. Okay, ganun. Okay, may rest, no? May period of rest, or baka nag-break kayo, no? Ni person mo, no? Kaya, medyo, right now, mahirap pa rin tanggapin, okay? Or iniisip-isip pa rin natin sila. Okay? Kasi, yung expectation, hindi nag-match sa reality, no? Ang dahilan siguro nito kasi, walang offer, no? Very little offer. Yung commitment, wala, no? Napakaliit, no? Parang binibreadcrumb ka, or binibreadcrumb mo sila. Okay, i-reverse yung situation dito. Kasi ito si Page of Pentacles, no? Hawak pa niya, hindi pa niya binibigay. Parang hindi ka pa ba sigurado? Bakit? You're playing the field ba? Your person or ikaw, Capricorn. Kasi ang Knight of Wands, may playboy, playgirl energy to. Okay? Hindi pa nila alam kung sino. Pupunta dito sa isang babae, isang lalaki. Pupunta rin sa isang option. Alam mo yun? Maraming options. Okay? Could be, alam mo yun, medyo shallow, no? Yung perspective sa connection. It could be you or your person. The intention na gusto, yung expectation na versus sa reality. Gusto mo ng 10 of Cups, pero ang nakukuha mo, Knight of Wands lang. Hindi pa seryoso to, no? Yung person mo or ikaw. So, may energy dito na, alam mo yun, may on and off, no? Pero ang love, di ba? Hindi naman pwede yung turn off, turn on eh. Kailangan fix tayo kung anong gusto natin. Alam mo yung desire ng puso mo kung ano yung gusto mo, no? Ayaw ka ng mind games, okay? Ang problem dito sa mind games, naguhulaan tayo, is that baka yung isa dito masyadong narcissistic din, no? Okay? Ma-confident siya sa sarili niya. Okay? Baka napifeed masyado yung ego nito, no? Ng taong to, yung person mo or ikaw. Kaya, natataken for granted yung isang tao sa connection nyo, okay? Sinasabi ko lang yung story, pero bahala kayo kung sino sa inyo yan. But however, for some reason, no, sa October, no, kala mo tapos na eh, no? Baka nag-break nga kayo, no? Pero at the same time, isa sa inyo, no, bubuhayin to connection na to, Capricorn. Yun yung sinasabi ko sa inyo. But just be careful sa intention pag bumalik ulit. Sana mag-iba, sana mag-mature, ikaw or yung person mo. Alright? Okay, kasi may potential naman talagang magkaroon ng family dito, no? Kung gusto ng dalawang tao. Right now, ang gulo ng situation. It's like, wala pa yung person mo or ikaw dun sa maturity na nire-require para ma-reach nyo yung relationship or commitment na deserve sana ninyo. Okay? So, Capricorn, sana nag-resonate kayo sa love reading nyo. I see you guys on your next monthly reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Capricorn. Bye!